Hello guys, good morning. Welcome back to aking YouTube channel. Para sa aking content ngayon, ang ating content ngayon for today is the Holy Bible Stories. Dito tayo ngayon sa first stories na aking babasahin na may aral at may matututunan tayong napakaganda para sa bawat isa. So, dito muna tayo sa ating Genesis 1. The account of creation. Sinasabi rito na kung paano nilikha yung ating mundo. In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was formless and empty, and darkness covered the deep waters, and the Spirit of God was hovering over the surface of the waters. The God said, "Let there be light," and there was light. And God saw the light was good, then He separated the light from the darkness. God called the light day and the darkness night. So, sinasabi dito sa unang kwento sa ating kung paano niya kinirate yung mundo, ito ay nababalot ng kadiliman. Walang liwanag, wala pa tong totaling anyo. So, sa pag-create ni Lord pala ng ating mundo masasabi mo na parang pag pumasok ka sa isang kwarto na pumasok ka sa Oy, sabi ko 'di ba wag kayong maingay. So, pag sinabi pala natin na pag sinabi pala na pag pumasok ka sa isang kwarto, masasabi mo na tulad din ba example ng kwarto na walang laman, walang cabinet, walang higaan, wala. Yun yung sinasabing the earth was formless and empty. So, yun nga. Pero ito yung kinaganda dahil nang sinabi ng Panginoon na magkaroon ng liwanag, ay nagkaroon ng liwanag. Ganun ka-powerful pala yung salita ni Lord o yung word ni Lord. And God saw the light was good, then He separated the light from the darkness. So, dito niya na pala naisip na paghiwalayin yung kadiliman at liwanag. Ito yung tinatawag na umaga at gabi. Kaya naman, napakaganda, di ba? Pinaghiwalay niya talaga yung liwanag sa dilim, kaya may oras ng pagdilim, may oras ng pagliwanag. God called the light day and the darkness night. Yun nga. Sinasabi ko rito na ang tinatawag niyang ang liwanag ay umaga at ang kadiliman ay gabi. And evening passed and morning came, marking the first day. So ito na yung unang araw na maglilikha si Lord sa kalupaan. Then God said, "Let there be space between the waters to separate the waters of heaven from waters of earth." So, yung separate, ibig sabihin binigyan niya ng distansya yung agwat yung langit at ang katupigan. Then God said, yan, nagkaroon nga ng space ang ating and that is what happened. God made this space to separate the waters of the earth from the waters of the heaven. So, dito na tayo sa ating number 8. God called the space sky. Wow, ang ganda ng pagkatawag ni Lord. Lahat pala ng mga nilikha niya rito sa ating mundo ay binigyan niya na ng tawag. Tulad na lamang ng kalangitan, ay tinawag niya itong sky sa English. O sky, sa Tagalog ay mga ulap, kalawakan. The evening passed and morning came, marking the second day. Ito na yung pangalawang araw na nilikha naman ni Lord ang mga nandito sa ating lupa. Then God said, "Let the waters beneath the sky flow together into one piece. Upo kayo, so dry ground may appear," and that is what happened. So, sinasabi dito nung nilikha ni Lord ang katupigan
parang ano, oo, same sila ng pag ano ng, paano ko ba explain to? Medyo and play so dry and ayun, nagkaroon ng kalupaan yun. Ito yung parang tinatapakan natin ngayon. Kasi kung puro tubig nga naman yung buong mundo, saan nga naman tayo apak, di ba? Saan tayo gagawa ng mga titirahan natin? Sa ikasampung ikasampu, God called the dry ground land and the water seas. So, binigyan niya na agad ng katawagan itong ating inaapakan. Ito yung tinatawag niya na dry ground o lupa, at ang katubigan naman ay karagatan. And God saw that it was good. So nakita ng Panginoon na ito ay nakakabuti itong nilikha niya para sa mundo. Number 11. Then God said, let the land sprout with vegetation, every sort of seed-bearing plant, and trees that grow seed-bearing fruit. These seeds will then produce the kind of plants and trees from which they came, and that is what happened. So, di ba nakaka-amaze yung pag-create ni Lord sa mga puno. Kasi namunga ito ayon sa kanyang klase ng puno at klase ng bunga. So, kung halimbawa ito ay puno ng mansanas, ito ay puro mansanas lamang. Di ba napakagaling ng pagkaka-create ni Lord sa mga tulad ng mga halaman na kinakain din, pero sa kalupaan lang tumutubo. At yung mga puno na nilikha niya na ito naman ay namumunga ng mga bunga tulad ng mga mansanas at iba pa. Sa pagkatapos itong likhain ng Panginoon ay sinabi niya na, and that is what happened. So yun na nga, natapos niyang likhain to. Dito na tayo sa number 12. The land produced vegetation, all sorts of seed-bearing plants and trees with seed-bearing fruit. Their seeds produce plants and trees of the same kind, and God saw that it was good. So pagkatapos nitong likhain ay nakita ng Panginoon na nakakabuti ito para sa atin. And evening passed and morning came, marking the third day. So ito na yung ikatlong araw na pag-create ni Lord ng ating mundo. Ito na, number 14. Then God said, let the light appear in the sky to separate the day from the night. Let them signs to mark the season, days, and years. So, parang ito yung magiging palatandaan nating mga tao, na lumilipas na yung mga taon, mga buwan, at oras. At ito na natin nalalaman kung araw ng tagtuyot, taglamig, tagsibol. Dito na natin nalalaman yung season ng yung season ng mga taglamig, tag-init, tagtuyot, tag-ulan, o ano pang mga signs natin para nalaman natin kung panahon na ba ng tagsibol at iba pa. So napaka-amazing din ang pagkaka-create talaga ni Lord, kasi meron din tayong mga signs na nakikita sa mundo natin na pagbabago, na malalaman natin kung ito na yung panahon ng tag-ulan o tagtuyot, especially sa mga panahon ng tag-init sa season natin ngayon. Ito yung panahon ng tag-init dahil tinatawag nilang summer. So yan, grabe yung init ang panahon, at meron naman tag-ulan. Yun yung month ng May, doon na natin nararamdaman. Sa inyo, ang galing ni Lord, di ba? Nagbigay siya ng mga signs para maging handa tayo, di ba? Napakagaling ni Lord. Kasi binigyan tayo ng ng mind din na maging ready sa mga darating na mga panahon at buwan para sa atin. Ready tayo. Number 15. Let this light in the sky shine down on the earth, and that is what happened. So yun, habang pinagmamasdan doon ng Panginoon, at nang katapos nitong likhain, ito yung mga nangyari. Sa number 16 tayo. God made two great lights, that large one to govern the day, and the smaller one to govern the night. He also made the stars. So ayun na nga, naglikha rin si Lord ng mga
siguro ito yung sinasabi dito, yung malalaking planeta at yung mga maliliit na planeta na magko-cover at magiging palatandaan natin kung gabi na at palatandaan natin pag umaga na. Sa number 17 na tayo. God set these lights in the sky to light the earth. So, yun nga, no, ang galing. Kasi kaya niya pala nilikha yung mga stars, yung buwan, para magsilbing liwanag natin sa kadiliman pag araw ng gabi. So, papansinin mo, maglalakad ka sa kalsada ng oras ng gabi, mayroon ka paling nasisilbong liwanag, parang sa buhay. Patuloy kang magkakaroon ng pag-asa at ng kalakasan dahil nakikita mo yung light ni Lord, diba? Tulad ng sa sakaling kalangitan. Dahil sa light ni Lord, nagkakaroon tayo ng katapangan na labanan lahat ng mga challenges natin sa buhay, yung mga kinakaharap natin ay patuloy nating nalalabanan at nakakaya dahil sa Kanya. So, yun lang, 'di ba? Napakaganda ng kwento niya talaga at marami ka talagang matutunan. So, God set this light in the sky to light the earth. O, 'di ba? Inangatad na sinasabi ko. Ginawa niya 'yan para magsilbing liwanag sa mga oras ng kadiliman at oras ng umaga, sa oras ng gabi at ng dilim. Number 18. To govern the day and the night, and to separate the light from the darkness. Number 18. So, ay tama. To govern the day and the night, and to separate the light from the darkness, and God saw that it was good. So, nung after likhain to ng Panginoon, pinagbasdan niya muli yung mga ginawa niya. So, nakita ng Panginoon na itong ginawa niya ay nakakabuti para sa mundo. So, number 19. And evening passed and morning came, marking the fourth day. Diba? Ito na yung pang-apat na araw. The number 20. Then God said, let the waters swarm with fish and other life. Let the skies be filled with birds of every kind. So, diba, napaka-amazing lang. Kasi, diba, tingnan mo naman, napaka-grateful natin sa lahat ng bagay na kinreate ni Lord, sa kung paano niya nilikha yung mga nakaka-amaze na nakikita natin sa kalupaan, sa karagatan, yung iba't ibang uri ng mga hayop nang makikita natin dito sa lupa, tulad ng mga simula sa malaki, sa maliit, nakaka-amaze talaga kung paano niya kinreate itong mga creature na to para makita natin na habang buhay tayo dito sa lupa, nakikita natin na kung gaano ka-grateful si Lord at kung gaano siya ka-powerful niya na ginawa niya itong mundo at kung gaano tayo ka-bless na nasasaksihan natin yung mga nilikha niya. So, yan na. Ayun, sinabi niya dito na pinuno niya nga yung katubigan ng iba't ibang uri ng mga hayop. Ganun din ang iba't ibang uri ng mga hayop sa lupa at tubig. Number 21. So God created great sea creatures and every living things that scurries and swarm in the water, and every sort of bird, each producing offspring of the same kind. And God saw that it was good. So, yun nga. Si Lord talaga, siguro napansin ko, pag magke-create siya, tinitingnan niya yung mga kine-create niya as a special. At pag nakikita to ng Panginoon nakakabuti, ay nagkakaroon siya ng happiness sa mga nilikha niya na meron dito sa kalupaan. Number 22. Then God blessed them, saying, be fruitful, multiply, let the fish fill the seas, and let the birds multiply on the earth. So, ayun nga, sinabi ng Panginoon na habang nilikha niya pala to, diba, nagbigay siya ng word na maging blessing ito. So, diba, maging blessed kayo sa kalupaan. At sinabi niya na magbunga kayo ayon sa inyong mga bunga, magpakarami sila. Ganon din sa mga hayop na nilikha niya na maging blessing ito at maging magbunga ito
ng ayon sa kanilang mga uri at magpakarami sila. Sa number 23, and evening passed and morning came, marking the 5th day. Ito na yung ikalimang araw. Number 24, then God said, let the earth produce every sort of animal, each producing offspring of the same kind, livestock, small animals that scurry along the ground, and wild animals. And that is what happened. So, after sabihin ito ng Panginoon na itong ang nangyari, at nangyari yung mga kanyang nilikha. God made all sorts of wild animals, livestock, and small animals, each able to produce offspring of the same kind, and God saw that it was good. So, yun nga. Number 26. Then God said, let us make human beings in our image, to be like us. They will reign over the fish in the sea, the birds in the sky, the livestock, all the wild animals on earth, and the small animals that scurry along the ground. So, dito na tayo pumasok. Dito na tayo nilikha ng Panginoon, yung mga tao. Sinabi dito ni Lord na maglikha tayo ng mga tao na ayon sa aking imahe. So, nilikha pala tayo ni Lord ayon sa kanyang itsura, o hubog, o lahat ng anyo ni Lord ay anyo din. Yung anyo pala ni God ay same lang din sa atin. So, nilikha tayo ni Lord para tayo yung mga laga pala dito sa kalupaan. They will reign over the fish and the seas. So, tayo yung pinaka ng buong mundo, parang tayo yung pinaka mga ngalaga at kumbaga magmamando sa kanila, ganun. Kumbaga tayo yung magiging pinaka sentro ng creation ni Lord dito sa lupa, 'di ba? Dito pa lang napaka-amazing na, kasi napaka-grabe yung love ni Lord na kinreate niya tayo. Pero tayo pala yung pinaka tinitingnan ni Lord na special, na kinreate niya sa lahat ng nilikha niya. Number 27. So God created human beings in His own image. In the image of God, He created them, male and female, and created them. So ito pa lang, ganun din sa mga hayop. Ang pag-create niya, kung paano siya naglikha ng hayop, nang ayon sa uri nito, babae, lalaki, maliit mo pa malaki. Ganun din sa ating mga tao. Ang unang nilikha ni Lord ay lalaki at sumunod ang babae. Number 28. Then God blessed them and said, be fruitful and multiply, fill the earth and govern it. It reigned over the fish in the sea, the birds in the sky, and all animals that scurry along the ground. Then God said, look, I have given you every seed-bearing plant throughout the earth, and all fruit trees for your food. So dito pa lang makikita na natin yung mga nilikha ni Lord para rin pala sa atin, 'di ba? Napakatalino ni God, kasi napaka-genius talaga. So naglikha siya ng mga pangangailangan natin na nandiyan na lang din sa paligid natin, tulad ng mga bunga, mga halaman na pwede nating kainin, at yung mga prutas na nilikha niya. So, pero ang sinasabi rito sa Bible, parang ang pagkain lang natin yung mga halaman mga bunga, yung mga bunga na mga galing sa puno na bunga, di ba? Na ating kakainin. Seed bearing, ito yung tulad ng mga pananim, katulad ng mga palay, talong, kamatis, iba't ibang uri pa ng bunga, mga kamote, yan. Parang wala akong nakita na sinabi ni Lord na kainin natin yung mga hayop. Pero syempre nag-create din naman si Lord ng mga pagkain, pero hindi naman totally yata yan yung kinakain nila nung panahon nila. Pero ang kinakain lang kasi nila nung panahon nila, Lord, mga isda. Yan. Yun nga yung tinatawag nilang mana sa Bible. Yung, parang yun yung kanin nila .
Hindi ko alam ano, baka ay amor kumana tawag Number 30, and I have given every green plants as food for all the wild animals, the birds in the sky, and the small animals that scurry along the ground, everything that has life, and that is what happened. So, hindi lang tayong mga tao ang nilikhaan ni Lord ng ating pagkain, pati din ng mga hayop. Binigyan niya rin ito ng kakainin nila habang sila ay nabubuhay dito sa lupa. Sa number 31, then God looked over all He had made, and He saw that it was very good, and evening passed and morning came, marking the 6th day. So, nandito na tayo sa ika-6 na araw. So, the creation of the heavens and the earth and everything is them was complete. So, dito na nakita ng Panginoon na yung paglikha niya ay tapos na at nakita niya na ito'y kumpleto na. Sa ika-7 araw, on the 7th day, God has finished His work of creations. So, He rested from all this work. So, ito na yung ika-7 araw ng kapahingahan. So, tama pala no na tulad sa ating mga tao, 'di ba tayo parang Monday to Friday hanggang Saturday may trabaho tayo. That pala talaga yung ika-7 araw, ito yung 7th day na sinasabi nila na yung araw ng pagsamba, that pala regular nating ginagawa. Kasi si Lord din nagre-rest siya. Makikita natin sa kwento na sa paglikha niya ng buong mundo sa loob ng 1 linggo ay nagkaroon siya ng kapahingahan at nag-stop siya sa pagtatrabaho. Di siya kumilos nitong ika-7 araw. So, number 3 tayo. And God blessed the 7th day and declared it holy because it was the day when He rested from all this work of creation. Rested from all this creation. So, ito na yung sinasabi ko nga na ito na yung nagpahinga si Lord. Kasi alam mo, di ba, ano siya, tayo kasing mga tao parang inisip lang natin basta magtrabaho. Parang dahil di tayo nagbabasa ng Bible, hindi ko na naiisip na kailangan ko pala magpahinga every Sunday, kailangan ko pala magka-time sa ano. Number 4, this is the account of the creation of heaven and earth, the man and the woman in Eden. When the Lord God made the earth and the heavens. So, dito niya nga, sa kwento na to, sinasabi na kinreate tong babae at lalaki sa lugar ng Eden. Sa Eden sila ginawa. Number 5. Neither wild plants nor grains were growing on the earth, for the Lord God has not yet sent rain to water the earth, and there were no people to cultivate the soil. So, dito nga sabi nga ni Lord na pag walang ulan, paano nga ba naman tataba ang lupa at paano nga naman ito lulusog kung wala nga namang tubig o pagkain na sa mga pananim natin. So, number 6. Instead, springs came out from the ground and watered all the land. Then the Lord God formed the man from the dust of the ground. He breathed the breath of life into the man's nostrils, and then the man became a living person. Sinasabi sa number 7 na kung paano niya nilikha si Adan. Ito'y hiningahan niya sa ilong, and after nun ay nabuhay at nagkaroon ng buhay si Adan. Number 8. Then the Lord God planted the garden in Eden in the east, and there He placed the man He had made. So, doon niya nilagay sa garden ng Eden si Adan. So, number 9.
The Lord God made all sorts of trees grow up from the ground, trees that were beautiful and that produced delicious fruit. In the middle of the garden, He placed the trees of life and trees of knowledge of good and evil. So, ito na, yung dalawang uri ng klaseng bunga. Naglagay pala si Lord talaga ng ng puno ng puno na ito ay nagbibigay ng pagkain para sa mga tao, at ito naman yung puno o bunga na nagbibigay ng kaalaman sa mabuti at masama. So ang galing, 'di ba? Parang parang binigyan niya ng way siguro ni Lord to para para bigyan ng tawag dito, hindi ko mabanggit. Pwede yan maglagay ng dalawang klase ng bunga para subukin subukin yung mga tao kung hanggang saan nga ba yung pagtitiwala ng mga tao at pag nila kay Lord, pag obey nila kay Lord. Dito natin malalaman sa mga sunod-sunod na kwento ng ating binabasa sa number 10. A river flowed from the land of Eden, watering the garden and then dividing into 4 branches. Ito ay nakadivide pala sa 4 na Ang galing, dinivide niya pala. Sa number 11, the first branch called the Pishon flowed around the entire land of Havilah where gold is found. Oh, talaga. Mayroon na pala talagang mga ginto sa ating Number 12. The gold of the land is exceptionally pure. Aromatic resin and onyx stone are also found there. The second branch called the Gihon flowed around the entire land of Cush. Okay, basahin na yun. The third branch called the Tigris flowed east of the land Ashur. The fourth branch is for the Euphrates. Euphrates. Mahirap kasi yan, boy. The 15. The Lord God placed the man in the garden of Eden to tend and watch over it. So, yun nga. Parang nilagay dito ni Lord yung itong dalawang tao, itong taong nilikha niya, si Adan, para obserbahan kung ano nga ba yung siguro sila yung kinrate talaga na muna ni Lord yung mga yan para maging kumbaga sa science experiment kung paano ba mag-grow yung human, kung paano ba ni Lord kung tinitingnan niya kung ano yung magiging kalalabasan, kung paano niya magiging balance yung mundo. So number So, number 15, diba? Tapos tayo. But the Lord God placed the man in the garden to tend and watch it over. Yun nga, sabi niya nga. Dito nga, binabantayan niya yung si Adan, kung ano yung mga ginagawa nito. So, parang sa science, ito nga yung ginagawa niyang experiment, parang experiment. Pero, hindi naman tayo experiment ni Lord. Parang example ko lang yun na. In-experiment niya, doon niya inoobserbahan kung yung nilikha niya, ano yung magiging kakalabasan yun. Kung ano yung mga dapat niyang gawin. Ano pa yung mga dapat niya siguro idagdag, kaya ay inoobserbahan niya yun doon sa Eden. But the Lord God warned him. So, dito na yung nagbigay si Lord ng So, sa part na to, sa number 16, number 16. Number 16 na tayo. Ito na. Pinaano niya na si Adan na sinabihan na siya kung ano yung mga hindi niya pwedeng gawin at bawal niyang kainin. But the Lord God warned him, "You may freely eat the fruit of every tree in the garden." Every tree in the garden. So, yan. Sinabihan na siya.
pwede mong kainin kahit anong bunga dito sa Eden. Ito na, number 17. Except the tree of the knowledge of good and evil. If you eat its fruit, you are sure to die. So, ayan. Binigyan na siya ng warn ni Lord. Warn na si Lord sa kanya. Sabi sa kanya, pwede mong kainin lahat ng bunga maliban lamang sa puno ng maliban lamang sa puno ng kabutihan at masama. Dahil kapag kinain mo ang bunga ng ito, ikaw ay mamamatay. Then the number 18, then the Lord God said, it's not good for man to be alone. So dito na nakita, dito na pumasok sa Eva. Dito na nakita na parang hindi ata mabuti kung mag-isa lang siya sa Garden ng Eden. So inisip ni Lord na maganda ata bigyan niya ng kapareha dito si Adan. Sabi niya dito, I will make a helper who is just right for him. So ayun, maglilikha raw siya ng kapareha nito ni Adan para hindi naman siya maging malungkot. So number 19 tayo. So the Lord God from the ground all the wild animals, from the ground all the wild animals and all the birds of the sky. He brought them to the man to see what would call them, and then the man chose a name each one. May tugtog ako. So ito na. So yun nga, sinabi daw, lado ng nilikha ni Lord sa kalupaan ay dinala ito kay Adan upang kanyang makakasama sa garden at binigyan ito ng pangalan. Number 20. He gave names to all the livestock, all the birds of the sky, and all the wild animals, but still there was no helper just to write for him. Number, wag! Isoli yan doon na, Lia. Number 21. So the Lord God caused the man to fall into deep sleep. While the man slept, the Lord God took out one of the man's ribs and closed up the opening. Ang galing, di ba? Galing pala tayo sa tadyang ng mga lalaki, di ba? So ito na, dito na niya para nilikha yung mga lalaki at ay yung babae pala. Habang si Adan daw ay natutulog, kinuha ng Panginoon yung tadyang ni Adan. Binuksan niya ito at kinuha ang kanyang tadyang. After nitong makuha ni Lord yung tadyang ni Adan, dito niya namin ito sinarado. Number 22. Then the Lord God made the woman from the rib and brought her to the man. So the Lord God caused the man to fall into the deep sleep while the man slept. The Lord God took out one the man's ribs and closed up the opening. Then the Lord God made the woman from the rib and he brought her to the man. Dito na, nung open na malikha ni Lord yung kasama ni Adan, dinala niya na ito agad kay Adan. Ayun na. Number 23. At the last, the man explained, this one is bone from my bone and flesh from my flesh. She will be called woman because she was taken from a man. Dahil nga tayo ay nakuha sa tadyang ng mga lalaki at sa kanyang laman sa laman, ito ay tinatawag kong babae dahil ito ay kinuha sa lalaki. Number 24. This explain why a man leave his father and mother and is joined to his wife, and the two are until united into one.
And tapos, ayun nga. At the last the man exclaimed, this one is bone from bone and flesh from my flesh. She will be called woman because she was taken from man. This explains why a man leaves his father and mother and is joined to his wife, and the two are united into one. So dito na nagiging isa ang isang magkapareho o magkapareha kapag sila ay nagpakasal na. Number 25. Now the man and his wife were both naked, but they felt no shame. Ito na tayo. The man and the woman sin. Ito na, pumasok kung bakit tayo nagkaroon ng kasalanan. Dito na nag-umpisa yon sa basahin na natin. Ito naman yung sa Genesis 3. Number 1. The serpent was the shrewdest of all the wild animals the Lord God had made. One day, he asked the woman, "Did God really say you must not eat fruit from any of the trees in the garden?" So, sa pagpasok na ito na yata yung sinasabi nila na nakilala ni Eva yung ahas yung nag-udyok sa kanya para gawin tong kasalanan na mauto siya na kainin yung bunga na ipinagbabawal ng Panginoon. So, number 2. Of course, we may eat fruit from the trees in the garden, the woman replied. Sinabi naman ng babae dun sa ahas na lahat naman daw ng bunga sa garden ay pwede nilang kainin. Maliban lang siguro sa bunga ng isa. Number 3. It's only the fruit from the tree in the middle on the garden that will not allowed to eat. O yun na, sinabi na nga niya. Maliban lamang yung nasa gitnang puno na ito ay nakapwesto sa gitna ng Eden. Yan yung sinasabi ng Panginoon na pinagbabawal nilang kainin. Sinasabi rin ni Lord na you must not eat, hindi rin pwede itong kainin at hawakan it or even touch it. If you do, sinabi niya dito na kapag ito ay hinawakan mo, ikaw ay mamamatay. You won't die, the serpent replied to the woman. So, sinabi nga nito ng ahas, hindi ka mamamatay. Sinabi niya. Number 5. God know that your eyes will be open as soon as you eat it. Eat it, and you will be like God, knowing both good and evil. So, sinabi ito ng pag-uuto ng ahas alam ng Panginoon na kapag mabubuksan ng iyong mga mata kapag kinain mo tong bunga na to, at ikaw ay magkakaroon ng karunungan tulad ng sa Panginoon, katulad ng sa Panginoon sa karunungan nito sa mabuti at masama. Yan na sinabi. The woman was convinced. She saw that the tree was beautiful and its fruit looked delicious, and she wanted the wisdom it would give her. So she took some of the fruit and ate it. Then she gave some to her husband who was with her, and he ate it too. So ito na, dito niya na rin na yung kapareha niya si Adan na nauto niya rin to na kainin din yung bunga. So after makain ng babae yung bunga, inudyok niya na rin si Adan na kainin yung bunga. At the moment their eyes were open, and they suddenly felt shame at their nakedness. So they sewed fig leaves together to cover themselves. Ito na nga sinasabi dito na ito na nagumpisa na takpan nilang mga katawan nila dahil
ah, nakita nila na sila ay hubad, doon na nila naisip na magtago at ikinover nila yung katawan nila ng mga dahon. So number 8, when the cool evening breezes were blowing, the man and his wife heard the Lord God walking about in the garden. So they hide from the Lord God among the trees. Then the Lord God called to the man, where are you? Ayan na. Ito nag-umpisa na, nung nabasa ko kasi ito, sinabi doon dito ni Lord kila Adan, Adan, Eva, nasaan kayo? Babae, ito pa, ang tinawag niya pala dito ay babae, lalaki, nasaan kayo? Sabi nga ni Lord. Dito na narinig ng mga nung dalawa, kasi nga nung narinig na tinatawag sila ni Lord dun sa lupa ng Eden, bigla silang nagtago. Dito na sila nagtago, nagkaroon sila ng takot. Dito na. Number 10, he replied, I heard you walking in the garden, so I hide. So, sabi niya, ngayon nga, narinig niya, naglalakad daw si Lord sa garden. I was afraid because I was naked. I was naked. So, ano yung naked na sinasabi? Ako ay hubad. Who told you that you are naked? The Lord God asked. Have you eaten from the trees whose fruit I commanded you not to eat? So, sinabi dito ng Panginoon, sino nagsabi sa iyo na kayo ay nakahubad? Sabi niya, kinain niyo ba yung sinabi kong bunga na pinagbabawal niyong kainin? Sabi naman ng lalaki sa number 12, the man replied, it was the woman you gave me, who gave me the fruit and I ate it. Ayun. So, nagkasisiyan dito sa part na to, yung babae at lalaki. Ngayon, sinabi ng lalaki na, dahil ito sa babaeng binigay mo, kinain niya yung bunga at ito'y pinakain niya rin sa akin. Number 13. Then the Lord God asked the woman, what have you done? The serpent deceived me. She replied, that was I ate it. Ito naman, sinisi naman ng babae yung ahas. Then the Lord God said to the serpent, because you have done this, you are cursed more than all animals, domestic and wild. You will crawl on your belly, groveling in the dust as long as you live. Dito na, napakabigat ng parusa na binigay ni Lord sa serpent o sa ahas. Sinabi niya, dahil ginawa mo ito, ikaw ay binibigyan ko ng parusa. Anong sinabi ng Panginoon? Sa lahat ng mga hayop, ikaw lang ang kaparusahan na binibigay ko, na ikaw ay gagapang gamit ang iyong ikaw ay maglalakad gamit ang iyong tiyan. Lahat ng iyong kakainin ay nagmumula sa alikabok, sa alabok, alikabok, alabok, dust. Number 15. And I will cause hostility between you and the woman. Yon, ayun na. Sinabi dito ng Panginoon na magkakaroon ng matinding alitan sa inyong dalawa ng babae. Kayo ay magiging mortal na magkaaway. Eto na yun, kaya parang takot tayo sa mga ahas, kasi nga naman pag tayo natuklaw, patay naman talaga. And between you are offspring and her offspring, he will strike your head and you will strike his heel. So ito na, sasakmalin mo ang kanyang paaong, ikaw naman ay papatayin naman niya sa iyong ulo. Sabi naman number 16, then he said to the woman, I will sharpen the pain of your pregnancy, and in pain you will give birth, and you will desire to control your husband, but he will rule over you. So, dito pa rin lumalabas na para tayong mga babae na once nakapag-asawa, nasa ganun pa rin tayo, na tayong mga babae ay mahihirapang manganak,
Dito na sinasabi na yung paghihirap ng mga babae. Dito na tayo, parang tayo rin binigyan ng ah, parusa ng Panginoon dahil sa ating pagsuway sa kanya nung unang panahon, nung ng ating mga kinanununuan na sumuway sila sa kautusan ni Lord. Ito yung naging consequence sa kanilang mga kasalanan. So ano nga ba 'yon? Ito yung dito na yung nagkaroon ng si Lord sa mga babae. Sa ang ating consequence na binigay ni Lord na yung sa panganganak natin. Mahihirapan tayong manganak. At kahit tayo ay pwedeng pwede nating control din yung mga asawa natin, pero parang kalalabasan sila pa rin yung mamumuno sa ating mga babae. Kumbaga lahat ng dapat nating bilang isang babae na parang mas above pa rin sa atin yung mga lalaki. Ganun yung rules na binigay niya sa Bible na ang lalaki pa rin yung pinakamataas uh, ang karapatan bilang isang lalaki, mas mataas sila kaysa sa ating mga babae. Number 17. And to the man he said, since you listened to your wife and ate from the trees whose fruit I command you not to eat, the ground is cursed because of you. So ito na nga, dahil sa kasalanan, sinusumpa ko rin ang lupa dahil sa iyo, or your life you will struggle to scratch a living from it. So lahat daw ng mga yun na dito na yun. So let's go na. It will grow thorns and thistles for you. Through you will eat of its grains. So, kailangan muna nating paghirapan yung bawat kakainin natin, bawat butin ng ating kinakain, tulad ng bigas, ng kanin, at ng iba pang mga bunga. By the sweat of your brow will you have food to eat until you turn to the ground from which you were made. For you were made dust, and to dust you will return. So, yun na. So, sinabi ng Panginoon na tayong mga tao, sa ating kamatayon ay tayong babalik muli sa lupa. Yun katulad sa mga lalaki. Yan. Paano sila nilikha? Lord, tayo muling mamamatay at babalik sa pagiging alabok. Paradise lost God from God's judgment. Dito na tayo sa paradise lost God's judgment. So parang sinasabi ito na yung huling hatol. Ito na yung hinatulan na ng Panginoon yung mga tao. Judgment na sa panahon ni Eva at Adan. Number 20. Then the man Adam named his wife Eve, because she would be the mother of all who live. Siya magiging ina ng lahat ng nilikha rito sa lupa. So tayo, ang ating mga magulang ay si Eva at ang ating ama ay si Adan. Sila yung kauna-unahan sa ating mga nilikha sa atin. Pero ang totoo, ang ating ama ay ina. Pero yun yung pinaka sa lahat. Pinaglikhaan. Saan nag-umpisa yung lahi natin. So, yun. Nag-umpisa to kay Eva at Adan, ang ating lahi. So, number 21. And the Lord God made the clothing from animal skins from Adam and his wife. Yun. Naglikha pala si Adan at si Eva. Lumikha pala si Lord ng kasuotan ng mga nila Eva at Adan mula sa mga hayop. Then the Lord God said, Look the human being have become like us, knowing both good and evil, that if they reach out, take the fruit from the trees of life and eat it, then they will be live forever. So,
dahil pala sa pagsuway ng mga nila Eva at Adan, dito na yun, nung malaman nagkaroon sila ng karunungan sa kabutihan at kasamaan, dito na nagumpisa na mabuhay sila hanggat sila ay pwede pang mabuhay. So the Lord God banished them from the Garden of Eden, and she sent Adam out to cultivate the ground from the which he had been made. So yun, dito na pinalayas ng Panginoon yung mga itong si Eva at Adan sa Garden of Eden. After sending them out, the Lord God stationed mighty cherubim to the east of the Garden of Eden, and he placed a flaming sword that flashed back and forth to guard the way to the tree of life. So dito na naging mahigpit si Lord. Dito na naglagay siya ng isang anghel na mayroong napakahabang espada at naging bantay nitong Garden of Eden na hindi na sila muling makakapasok. Pinaghigpitan niya na yung mga tao na itong si Eva at Adan na pumasok doon sa Garden ng Eden. Dahil nga naman sa kanilang kasalanan, yun ang consequence nila, na imbis na meron na silang kakainin, nandun na lahat yung needs nila, nawala. So parang sa ating ding mga tao na nandito na lahat, nandiyan na lahat yung wisdom ni Lord, yung blessing ni Lord, pero tayo yung nagtatanggal ng blessing sa atin ni Lord dahil sa mga ginagawa natin, sa mga ginugusto lang natin para sa sarili natin at hindi natin ginugusto yung mga plans ni Lord. So next stories tayo. Cain and Abel. Ito na ata yung anak ni Eva at Adan kasi pumasok na si Cain at Abel. Ito na nga. Cain and Abel. Now Adam has sexual relationship with his wife Eve, and she became pregnant. When she gave birth to Cain, she said, "With the Lord's help, I have produced a man." So ito na. Number 2. Later, she gave birth to his brother and named him Abel. When they grow up, Abel became a shepherd, while Cain cultivated the ground. So ito na, may dalawa palang yung mga anak nila na si Abel at si Cain. Si Abel ay naging tagapastol ng mga tupa. Tapos si Cain naman ay yung cultivated, ibig sabihin yung taga-tanim ng mga bunga, taga-harvest, ng asikaso ng kanilang mga pananim. Yan, next na tayo. So, dito na tayo. When it was time to harvest, ay, ito na. Ito na, may kaman ang gulo. Later, she gave birth to his brother and named Abel. When they grew up, Abel became a shepherd, while Cain cultivated the ground. When it was time for the harvest, Cain presented some of his crops as a gift from the Lord. So, dito sa nang iba ng anak na itong dalawang magkapatid, Hindi ang gagana. it was time for harvest. Cain presented some of his crops as a gift to the Lord. Ako yan. Ito na nga si Cain. Nung may harvest niya na yung kanyang mga Ako nalalalo doon. pananim, ito ay inalay niya sa Panginoon. So, Hindi mo anak, sa panahon pa lang tawag pala ka. ni Lord ay meron na palang pagbabalik ng matanggap na biyaya. So, kaya pala talaga kailangan nating mag-tithes kay Lord. Kasi dito pa lang sa kwento,
nakikita na natin na nagbibigay na sila kay Lord lahat ng mga natanggap nila sa Panginoon. Isa-isa yan ah. So number 4. Abel also brought a gift, the best of the firstborn lambs for his flock. The Lord accepted Abel and his gift. So ito na, ang ginawa naman ito ni Abel nung kanyang pagpapastol ng mga tupa, ng mga anak yung kanilang tupa, ang unang anak nito na napakagandang tupa, mataba, magandang balahibo, napakalusog na tupa. Sa unang unang anak ng kanyang alaga ay inalay niya agad dito sa Panginoon, di ba? Pag tayo, iisipin natin na tayo, example, tayo mga tao, nagtanim tayo, example, ng tayo, kunyari, nagplan tayong mag-business, halimbawa, milk tea shop. Nag-boom agad to, or hindi pa to nag-boom, halimbawa, hindi pa to agad lumago, hindi ka agad kumita. So, i-choose mo ba na yung mababang kinita mo ay itatides mo kay Lord sa araw ng pagsimba o ng linggo? Siguro depende pa rin sa sitwasyon. Siguro ikaw, as a good shepherd ni Lord, mabuti kang tagasunod ng Panginoon at mabuti kang mananampalataya, kahit siguro isusubo mo na lang sa bibig mo, ibibigay mo pa sa Panginoon. So, ganun si Abel, kay Lord, diba? Ganun siya ka faithful kay Lord. Ginigay niya yung pinakamaganda at best niya, the best sa lahat ng niya. Abel also brought a gift from the best of the Lord firstborn lambs to his flock. The Lord accept Abel's gift. So, tinanggap na ito ng Panginoon. But he did not accept Cain and his gift. This is made Cain very angry and he looked dejected. So, ito kasi, yung binigay dito kasi ni Abel na binigay nito ni Cain na kay Lord, yung mga yung binigay niya kasi rito, hindi yung mga sariwang bunga. Kumbaga, mas binigyan niya ng si Lord, yung mga hindi matatabang bunga, parang ganon. Mas pinili niya yung para sa kanila kaysa na ibibigay nila kay Lord. Parang tinipid niya si Lord, parang ganon. Number 6. Why are you angry? Nagalit na siya sa Panginoon kasi. The Lord asked Cain, why do you look so dejected? Sabi ng Panginoon. So, nagkaroon ng pagtatanong, question si Lord dun kay Cain. So, ba't ka nagagalit? Bakit ganyan yung pinapakita mo sa akin? Sabi ng Panginoon. You will be accepted if you do what's right. But if you refuse to do what is right, then watch out. Sin is crouching at the door, eager to control you, but you must subdue it and be its master. One day, Cain suggests to his brother, let's go out into the fields. While they were in the field, Cain attacked his brother Abel and killed him. So, dahil sa selos at galit nga ni Cain kay Abel, pinatay niya ito, pinagkantaan niya itong patay niya. Afterward, the Lord asked Cain, where is your brother? Where is Abel? Sabi ng Panginoon. Nasaan ang iyong kapatid? Nasaan si Abel? Sabi naman ni Cain, I don't know. Cain responded, Am I my brother guardian? Sabi niya. So, parang siya kay Lord, pangahamon na bakit
Bakit mo ko tinatanong? Guardian ba ako ng kapatid ko? Parang ganun. But the Lord said, what have you done? Listen, your brother's blood cries out to me from the ground. Ayun. Yes, baby, please. Nung namatay pa lang kanyang kapatid, umiyak ito sa Panginoon. Number 11. Now you are cursed and banished from the ground which has swallowed your brother's blood. So sinabi nga dito ng Panginoon na ikaw, oy, na ikaw ay isusumpa. Cain replied to the Lord, my punishment is too great for me to bear. Sinabi nga ni Cain sa Panginoon na tinatanggap nito ang parusa na nararapat sa kanya. Sa number 14, you have banished me from the land and from your presence. You have made me a homeless wanderer. Anyone who find me will kill me. Ikaw ay sinusumpa ko sa lupa na iyong pinagmulan at ikaw ay magiging pulubi saan ka man magpunta. Sino mang makakita sa'yo ay papatayin ka. Yun ang sinabi niyang kasumpaan sa kanya. Pero sinabi ng Panginoon, the Lord replied, no, for yun ang parang inano ni Cain na sumpa na ibigay sa kanya. Pero sinabi ng Panginoon, no, for I will give a sevenfold punishment to anyone who kills you. Then the Lord put a mark on Cain to warn anyone who might try to kill him. So sinabi ng Panginoon na kung sino man daw mang tangkang pumatay kay Cain ay 7 beses na matinding 7 beses na sila ay maghihirap at mas matinding hirap pa sa pagpatay nila kay Cain. Number 16. So Cain left the Lord's presence and settled in the land of Nod, east of Eden. Dito na nagpunta si Cain at iniwan niya na ang presensya ng Panginoon at nagpunta siya sa land ng Nod o east of Eden. So, tatapusin na natin ito hanggang sa last na. The descendants of Cain has sexual relations with his wife and she became pregnant and gave birth to Enoch. Then Cain founded a city which the name of Enoch after his son. Gave birth to Enoch. Then Cain founded the city which the name of Enoch after his son. Enoch had a son named Irad. Irad became the father of Mehujael. Mehujael became the father of the Methushael. Methushael became the father of Lamech. Lamech married a woman. The first was named Ada, and the second was Zillah. Ada gave birth to Habal, who was the first of those who raised livestock and lived in tents. His brother's name was Jubal, the first of all who played the harp and flute. So dito na lumawak yung pagkakalikakala simula kay Eva Tandan hanggang sa lumawak yung pamilya nila. Kasi nagkaanak sila, nagkaapo sa apong sa pinakaapo. Number 22, Lamech, otherwise sila gave birth to a son of Tubal Cain. He became an expert forging tools of bronze and iron. Tubal Cain had a sister named Naamah. One day Lamech said to his wives, Ada and Zillah, hear my voice, listen to me, you wives of Lamech. I have killed a man who attacked me, a young man who wounded me. If someone who kills Cain is punished 7 times, then the one who kills me will punish 70
7 times. So, sinasabi rito na inamin niya rito na siya ay sinumpa, pinarusahan, na kung sino man ang papatay sa kanya ay mamamatay ng 7 ulit. At kung sino naman ang papatay sa kanyang then the one who kills me, at yung taong pumatay naman sa kanya ay parurusahan naman doon sa taong pumatay sa kanya, at yung papatay naman doon sa pumatay ay 77 times naman siyang paulit na parurusahan. The birth of Seth, Adam had sexual relationship with his wife again, and she gave birth to another son. She named him Seth, for she said, God has granted me another son in place of Abel, whom Cain killed. When Seth grew up, he had son and named him Enosh. At the time, people first began to worship the Lord by name. So, dito pa lang nakikita na natin kung gaano ka powerful si Lord, at ano yung mga consequence na pwede nating matanggap sa Panginoon sa paggawa natin ng mga kasalanan. So, ano ba yung mga kasalanan na sinasabi natin? Napakadami. So, hindi alam nyo ang pagiging tagasunod ni Lord ay napakahirap. Hindi mo to masasabi na madali lang maging tagasunod ni Lord, madali lang maging anak ni Lord. So, sobrang hirap maging anak ni Lord, pero pag na-fulfill mo yung pagiging anak ni Lord at naging success ka sa pagiging anak ni Lord, napakaganda ng gift ni Lord sa'yo, ng balik nito sa'yo. Kasi alam mo, pag iniisip natin kung ano yung heart ni Lord at kung ano yung ikakabuti natin, hindi lang natin ng mga anak natin, ng mga kapatid natin, kamag-anak natin, mas mabuting kay Lord natin inaasa lahat. Yung mga problema, mga challenges, mga pagsubok na kinakaharap natin, mas na kay Lord natin to binibigay, sinusurrender. Napakaganda ng resulta. Hindi katulad ng sariling plans lang natin, sariling desisyon natin. Kadalasan naging resulta palpak, wasted, ganun. Sayang lang tayo ng panahon, ng oras. Pero pag yung kay Lord, makikita natin na napakabuti at napakasarap sa feeling na tayo pala ay mahal ng Panginoon. At espesyal tayo na nilikha tayo ni Lord. Dun lamang nagtatapos ang ating Bible reading for this day. Sana hindi man perfect yung mga pagbabasa ko, pero magkaroon nito ng konting impact sa mga puso natin, dahil ang pagiging followers ni Lord, hindi naman natin maging perfect, pero may puso dapat. Nandiyan yung puso natin na matuto, magbago ng paunti-unti. Yan lamang. Maraming salamat po at subscribe po kayo sa aking YouTube channel. Thank you. Bye guys.